Isang magandang umaga po sa bawat isa. Medyo nagmamadali lang mga kapatid. Isang magandang umaga po sa ating mga kapatid na nasa dako ng online. At sa ating mga kapatid na medyo may karamdaman ngayon. Pagaling po kayo mga kapatid. Ang Diyos ay laging namang nakatingin sa bawat isa. Walang mabigat na sakit para sa ating Panginoon, di ba mga kapatid? Lalo't sa pananampalataya ng kanyang mga anak ng Diyos. At diretso na po ako sa ating aralin sa umagang ito. Isang mainit na umaga po sa bawat isa. Natatawa nga lang ako pag ang tao walang papaglagyan. Pag sobrang init, maangal. Pag sobrang ulan, maangal din. Kaya lang iba talaga yung init ngayon mga kapatid. Kaya nga yung bungang araw ko sa leeg, ayaw kong tantanan ng kate. Kaya minsan nag-iisip ko bakit di pa kaya magtag-ulan. Muli isang magandang umaga po. Diretso na po ako sa ating aralin sa awit po. Chapter 14. Ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos, sila ay nangapapahamak. Sila ay nagsisigawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay, walang ginagawa na mabuti. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Isang bagay po ito na dapat nating makita. Ito panahon pa ni Haring David, sinulat niya ito. Pero ang pagkakasala noon, ng panahon niya, ay walang pinagkaiba ng unang panahon pa, maging sa ating panahon. Lagi nandyan ang salitang kamangmangan sa mga tao. Kung ating babalikan yung panahon ni Noe, doon natin maiisip. Talagang yung talatang ito, talagang naganap o nangyayari. Dahil mismo ang Diyos ang tumutunghay mula sa langit dito sa sanlibutan. Talagang hinahanap niya yung mga may kaunawaan, yung mga tao na humahanap sa Diyos. Balikan natin saglit yung panahon ni Noe. Isang magandang halimbawa po to na ang mismo ang Diyos talagang humahanap, tumitingin dito sa lupa. Nung panahon ni Noe na ang kasamaan ay laganap sa lupa, ito po ang mismong nangyari. Sa chapter 6 ng Genesis, chapter 5, 6:5 po ng Genesis. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang na parati. Nakita ng Panginoon na ito talaga ang nakita niya sa sanlibutan, sa mga anak ng tao, tulad din ng ating aralin na pinag-aaralan ngayon. Sa verse 8, datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Di ba? Yung ating aralin na nabanggit dito sa awit, talaga namang ang Diyos ay tumitingin sa mga anak ng tao. At nung panahon ni Noe, siya yung nakita ng Panginoon sa pamamagitan ng mata ng Panginoon na nakasumpong ng biyaya. Kaya nga, nung nakita yon, alam naman natin ang nangyari sa panahon ni Noe, inubos niya. Bukod doon sa sambahayan ng ating kapatid na Noe, inubos niya ang lahat ng tao dahil sa kasamaan na lamang ang nananaig doon sa puso ng mga tao. Kaya nga kung ating iisipin, kung hindi nag-iwan ng isang binhi sa ating panahon sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, baka nagtulad na din tayo ng ganitong kaparaanan. Pero hindi. Ang Diyos mismo ang sumisilip sa kalangitan upang hanapin yung mga tao na nakikita niya yung puso na makakaunawa. Paano naman makakaunawa ang puso ng tao? Tulad na nabanggit ng ating kapatid na Lynette sa Kawikaan. Ang Panginoon na nagbibigay ng kaunawaan. Kapag nakita ng Diyos na ang taong ito ay tatanggap ng kaunawaan, makakaalam ng karunungan, tatawagin niya ito. At sabi doon sa 3 din, nabanggit ng ating kapatid, yung huling nagbigay ng mensahe, na mapalad ang tao na nakakasumpong ng kaunawaan. Sino yung mga ito? Kaya nga, napaka ng Diyos hindi natin mahatarok yung talagang kanyang kaunawaan. Kasi sa kasamaan ng tao, bakit hindi niya pa ubusin? Hindi niya pa lipunin lahat dahil nga sa nakikita niyang kasamaan. Pero hindi. Ang mismo ang Diyos ang nagbigay pa ng kaparaanan para walang madahilan ng tao
Binibilisan ko na lang po yung aking oras, mga kapatid. Kaya nga sa kabutihan ng Diyos, ginawa niya ito eh. Sa 2 Corinthians, sa 5 po, sabi niya rito, kung ating iisipin yung gatong kaparaanan, na lahat naman tayo na naging mangmang at walang kaalaman dito sa sanlibutan, pero ito ang kabutihan ng Diyos na binigay. 2 Corinthians chapter 5 verse 18, datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinagkakasundo niya tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Mismo ang Diyos pang gawa ng paraan, no, mga kapatid. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakikipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugos pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos. Parang baliktad pa po ang nangyari, mga kapatid. Ang Diyos pa mismo ang namamanhik sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kasi nga, batay do sa ating aralin, ang kamangmangan ng puso ng tao ay nakita ng Diyos. Walang gumagawa ng mabuti. Pero sa kabutihan ng Diyos, sumilip siya sa lupa, tumitingin siya sa sanlibutan, hinahanap niya yung mga pwedeng magkaroon ng kaunawaan. At mismong ang Diyos ang nagtuturo sa atin, dahil kung sa ating sarili lamang, hindi tayo makakapagbago eh. Kaya nga sinugo niya ang ating Panginoong Hesus para tayo mapalapit sa Kanya. Kaya nga sabi sa Efeso chapter 2 verse 13, dati tayo nalayo, pero inilapit tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung sa buong sanlibutan, laganap ang kasamaan, mapapalad ang mga pinili ng Diyos. Ayon doon sa ating aralin, sabi sa ating aralin, sa makapalat din ng awit, sa 65:4, mapalad ang tao na iyong pinili at pinalapit mo sa iyo, upang siya ay makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga nasisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay na iyong banal na templo. Sino po yung mapapalad, mga kapatid? Alam naman natin na lahat tinawag, lahat binigyan niya ng kaparaanan makalapit sa Panginoon. Sabi nga ng ating kapatid kanina, malibang ilapit ng Ama sa ating Panginoong Kristo, hindi siya makakalapit. Pero sa kabutihan ng Panginoon, binigay niya ang ating Panginoong Kristo. Maraming tinawag. Para nga sa buong sanlibutan yun, yung pagtawag niya yun sa kaligtasan. Pero isang bagay ang dapat nating makita. Sabi po sa Matthew chapter 22, sa 14, sapagkat marami ang mga tinawag, tatapwat kakaunti ang mga hinirang. Doon po natin babatayan yung salitang iyon na marami ang tinawag. Kaya nga marami ang Kristiyano sa buong sanlibutan. Maraming tinawag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Pero isang bagay ang dapat nating makita, kakaunti yung mga hinirang. Kaya pala hindi sapat na sabihin na ako'y tinawag, na ako'y Kristiyano. Pero hindi ako mapapabilang doon sa mga hinirang. Magkakaroon po ng conflict. Kumbaga may kulang. Kailangan kung ikaw ay tinawag, mapapasama ka doon sa mga hinirang. Kung hindi, kaya nga sa ating Panginoon, nung nangangaral siya, nung nailapat na ang pinto, maraming nagsabi, buksan mo kami, Panginoon. Pero ang sabi niya, hindi ko kayong mga nakikilala. Pero sila nagpagaling na noon, nagpalayas na ng mga demonyo. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kaya napakahalaga pala na kapag ikaw ay tinawag, ipaglaban mo na ikaw ay pinili o hinirang. Kasi kung hindi, magiging kulang yung ating katayuan sa pagiging Kristiyano. Kaya nga pinalapit tayo sa ating Panginoong Kristo, sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 6:37, ang inilalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Yun ang kalooban ng Diyos, na ang lahat ng ibinigay niya sa ating Panginoong Kristo ay hindi niya maiwala. Kaya lang minsan ang tao, yun ang minsan gumagawa ng kaparaanan na siya ay manlilihis sa
o nalalayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yan po yung dapat nating makita. Alam niyo ba kung bakit ang mga lingkod ng Diyos kapag nangangaral? Nung panahon nila Pablo, nalulumbay sila na kapag ang kanilang pinangangaralan ay para bang yung hindi lumago, hindi umano sa Panginoon, nanatili sa Panginoon. Nalulumbay ang mga lingkod ng Diyos, maging sa ating panahon nito, na kung papaanong yung mga tinawag ay hindi pinaglaban na sila ay hinirang o pinili ng Panginoon. Kaya ito po yung mga bagay na dapat nating makita. Kasi nga kung tayo hinirang o pinili, kailangan natin paglaban yung mga ito. Kaya si Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, nalumbay siya. Nung nangangaral siya sa mga Galacia, nakapagbitaw nga siya ng salita nun. Sabi niya, kayo bagang mga mangmang na taga-Galacia, kayo'y lumakad na sa espiritual na paglakad, pero bakit kayo bumalik sa paglakad sa laman? Kaya nga sabi niya rito sa Galacia, sa 4:9, datapot ngayon, yamang nakikilala ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakakilala ng Diyos. Bakit muling nang babalik kayo doon sa may hina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalip? Isang bagay po ito na ating makikita. Kaya nga ang Diyos, pagtingin niya sa sanlibutan na puno ng kasamaan, ang mga masasama, halos ayaw niyang tingnan Hindi niya kinikilala. Pero sa pangangaral ni Apostol Pablo sa mga Galacia, sabi niya, ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang magandang sabihin, kayo'y nakikilala ng Diyos. Sa pamamagitan din naman ng pagtanggap nila noon, nagkaroon na ng pagkakataon na sila ay kilalanin na ng Diyos. Kasi kung yung kamangmangan ng tao, hindi ka kikilalanin ng Diyos. Hindi ka niya bibigyan ng panahon. Pero ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos, yung mga mangmang na tinuturing ng mangmang, binigyan niya ng pagkakataon na maging magkaroon ng karunungan. Tulad ng mga taga-Galacia, sabi niya, ngayon nakikilala na ninyo ang Diyos Pero ang lalong mas mabuting sabihin, kayo'y nakikilala na ng Diyos. Kilala ng Diyos ang lahat ng mga tao. Kilala niya ang puso ng tao. Pero iba yung sasabihin ni Apostol Pablo na kayo'y kilala na ng Diyos. Bakit? Sila noon ay tumanggap na. Sila noon ay lumakad na. Pero nga lang, sila'y bumalik doon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. Kaya si Apostol Pablo sa pangangaral niya sa Galacia, nagkaroon siya ng kalumbayan. Kasi nga, hindi sila nanganghawakan doon sa aral at doon sa pagkatawag sa kanila. Kasi ang pagtawag nung kanilang panahon, sa atin mahaba na yung agwat Pag naunawaan nga natin yung pagtawag ng Diyos, nandun yung kagalakan. Lalo pa kaya sila. Mas maiksi yung panahon na nangyari yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nakita na nila talaga yung mga kababalaghan, yung mga gawa ng Panginoon. Mas malapit sila. Tayo malayo nga malayo agwat natin. Pero ramdam natin yung kaligayahan. Gaano pa kaya itong mga to? Pero hindi nila inisip yung ganong kabutihan ng Diyos. Sa pangangaral ng mga apostol na nakita nila yung kabutihan ng Diyos, ang dali nilang bumitaw doon sa kanilang katayuan bilang Kristiyano na nais ipakita sa umagang ito na hindi po lahat ng tao ay pinili ng Diyos. Maaring maraming naging Kristiyano pero hindi lahat hinirang. Yun po yung katotohanan. Kaya nga sa ating panahon ngayon, madaming Kristiyano, madaming mga gawain sa sanlibutan, iba-ibang relihiyon. Pero bakit? Sa mga malalaking samahan, merong isang hinirang ang Diyos na munting kapisanan na inyong kinatatayuan at kinaupuan sa umagang ito at kinaroroonan ng bawat isa sa atin. Bakit hindi nila nasumpungan yung mga ganung bagay? Kaya nga pag pinakilala mo sa kanila yung katayo ng ating mga kapatid, ng ating munting kapisanan, pagtawanan lang nila tayo Pero iba ang mga hinirang ng Diyos. Bakit kaya?
yung mga hinirang ng Diyos, ipinakikipaglaban yung ating pagkatawag at pagkahirang. Lahat po tayo mga kapatid, maaring iba-ibang katayuan ng panahon na tayo tinawag o yung tayo'y pinalapit ng Panginoon, maraming agwat. Kaya nga, natuwa ako kay kapatid na Elsa, nakita kong umawit kanina. Alam niyo mga kapatid, year 2000 siguro yon, iba pa yung relihiyon ko. Magkapit-bahay na kami ng kapatid na Elsa sa South Fairway. Bakit noon hindi pa kami tinawag parehas papunta rito sa Kapisanan? Malayo pa yung agwat. Ganun kasi yung kaparaanan ng Panginoon. Pero ang katotohanan, siya ay tumatawag. Bakit yung pagtawag sa amin ni kapatid na Elsa, hindi natagpuan ng iba? Yung pagtawag sa inyo mga kapatid, hindi rin natagpuan ng iba. Kasi mismo ang Diyos ang nakakakita ng puso ng bawat tao na itong taong ito, isang araw ay makakasama doon sa mga pinili. Kaya nga ang bawat isa sa atin mga kapatid, ano man ang kalagayan natin dito sa sanlibutan, magalak tayo dahil kasama tayo doon sa mga hinirang. Kaya ipaglaban natin yung mga kapatid. Hindi katulad ni Esau noon na kapatid ni Jacob, yung kambal ni Jacob, yung kanyang pagkapanganay ay andali niyang binitawan sa isang mangkok na pagkain. Kaya ang ating pagiging Kristiyano, pagiging kabahagi ng munting kapisanan ng Kristo, kapatiran kay Kristo, pagpahalagahan po natin yan mga kapatid. Dahil yan ang ibinigay ng Diyos na kaparaanan na maisama tayo doon sa mga hinirang na hindi natagpuan ng ilang mga kaluluwa dito sa sanlibutan. Kaya nga ang pamamanhik ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 1, 4 verse 1, sabi niya ron, namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo. Sa inyo'y itinawag. Yun yung mga bagay na dapat natin makita. Na kung tayo'y tinawag o hinirang dito sa sanlibutan at inilagay doon sa kanyang munting kapisanan, paglaban natin to mga kapatid, lumakad tayo ng ayon sa ating pagkatawag. Kasi kung mangyayaring tayo ay nasa kapisanan, hinirang ng Diyos, pinili na makasanib doon sa iglesia na kabahagi ng katotohanan, pagdating naman ng okasyon ng sanlibutan, masumpungan tayo na mayroong abusan o yun ang mahirap po. Diba? Hindi natin pinaglaban na tayo nasa kapisanan na kung papaanong sa pagdiriwang ng sanlibutan, ay nandun din tayo. Iyon yung kailangan nating makita mga kapatid. Dahil pag hindi natin ipinaglaban ang ating pagiging kabahagi doon sa katotohanan, maaaring tayo'y tinawag lang, pero hindi tayo hinirang. Kaya nga, si Esau kahit anong iyak niya nung kanyang panahon, Ama, basbasan mo ako. Wala na siyang nagawa. Kahit anong iyak ng Esau noon. Kaya ganun din sa ating munting kapisanan sa pagiging kabahagi sa katotohanan. Nandoon po yung ating dapat ipaglaban, yung ating katayuan, na hindi tayo katulad ng ibang mga sabihin na nating tinawag. Dahil pinaglalaban natin na tayo yung mga hinirang ng Panginoon. Kaya nga sabi rito sa ikalawang Tesalonica, sabi po rito, yung kagalakan ni Pablo nang sinulat niya to, sa chapter 2 ng ikalawang Tesalonica, verse 13, ngunit kami nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikalaligtas sa pagbabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito, itinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung kagalakan ng ating kapatid na Pablo dun sa pagkakahirang sa atin. Ang kausap niya nito at sinulatan niya ay taga Thessalonica, pero kabahagi tayo nito mga kapatid dahil ito'y sulat ng ebanghelyo na dumating din naman sa atin.
nagalak siya sa pamamagitan ng pagkahirang sa atin. Dahil dito sa mga bagay na ito, sabi niya sa 14, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo na hindi natagpuan ng lahat na nasa sanlibutan. Kaya nga sa ating aralin, itinuring na mangmang dahil sila hindi kumilala sa Diyos, hindi tumanggap sa Panginoon. Kaya yung mga tinipon, hinirang, ito po yung nais pakita ni Apostol Pablo sa mga Efeso. Sabi po rito, sa 5:27, upang ang iglesia may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot sa anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kaya sa pamamagitan ng ebanghelyong iyon, sa mga aral na naririnig at ibinigay sa iglesia ng Diyos, upang iharap tayo, kasi tulad ng nababanggit ng ating mga haligi, kabahagi tayo doon sa katotohanan. Bagamat yung iglesia natin dito'y maliit, ipagsasanib tayo bilang iglesia ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Inihahanda tayo ng ebanghelyo para tayo'y maging karapat-dapat sa kanyang pagbabalik. Kaya nga sa ating aralin, kami masisiyahan sa iyong looban, sa iyong kabutihan, sa iyong banal na templo. Kaya bakit tayo inihahanda dito pa lang, mga kapatid? Yung iglesia na haharap sa Panginoon. Tulad ng ating aralin, sa panahon ni David, ang kanyang iniisip o kanyang siguro baka mamamalas natin yung literal na templo. Kaya tayo inihahanda sa ating panahon sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kasi ito, sabi sa Korinto chapter 2, unang Korinto chapter 2, second Corinthians siguro ba? Wala yun. Yung sabi na kayo yung templo ng Diyos at yung oras ko ay kapos na, mga kapatid. Yung templo na naispakita sa umagang ito, yung kabutihan ng Panginoon na namamalas, sa ating panahon hindi na po ito yung literal, kundi kayo. Kaya tayo inihahanda bilang walang kulubot pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Yung templo na nais mamalas ni David ay hindi po yung literal na templo, kundi kayo. Dahil tayo ay kabahagi ng katawan ni Kristo, na ang Diyos ay nananahan sa atin dahil tayo yung banal na templo. Kaya napakapalad natin na tayo inilagay doon o pinili ng Panginoon na ilagay doon sa katayong iyon na hindi natagpuan ng ilang mga masasabi natin Kristiyano. Kaya mapapalad ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Ipaglaban natin na tayo hindi man tinawag, kundi kasama tayo doon sa mga piniran. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga sa bawat sa purin po Panginoon. Yung mga nasa online, binabati ko kayo. At kagalingan doon sa mga may karamdaman. Kapatid na Flor, pagaling kayo. Kapatid na Agnes. Salamat doon sa nagkaroon ng pagbabahagi sa umaga ito. Doon sa mga umawit. No? Tayo po'y magdadagdag doon sa ating aralin na pinag-aaralan sa umagang ito. Sa aklat ng awit, sabi rin sa 14, muli kong babasahin. No? (14:1 hanggang 2). Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y napapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. No? Kaya napahalaga po na magkaroon tayo ng karunungan. No? Higit yung karunungan ng naukol sa taas. No? Kasi meron din dito sa sanglibutan, kung hindi ka mag-aral, hindi ka magkakaroon ng
ng ano ng pagtatapos sa pag-aral, hindi ka magkakaroon ng degree, no? Yun po yung ano sa atin. Pero higit na hanapin natin yung karunungan ng na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kasi ang Panginoon nagbibigay naman siya ng karunungan dun sa kanyang mga kinaluluguran. Nagbibigay siya. Lalo yung humahanap sa kanya. Sabi rito sa aklat ng sa awit 145, sabi rito. Sabi rito sa 145:17, ang Panginoon ay matuwid at lahat niyang daan at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan, no? Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangangatakot sa Kanya, Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. 20. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Ano po yung Panginoon? Lumilipol din doon sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Kaya tandaan po natin na ang Panginoon ay maawain doon sa Kanyang kinahawa, no? Nahabag doon sa Kanyang kinahabagan at nagpapatigas doon sa matigas, no? Yung nakaraan nating aralin noon na naging halimbawa si Paraon dahil sa kanyang katigasan, no? Hindi niya pinahintulutan yung Israel na makalabas ng Egypto, yung kanyang bayan, para palayain doon sa pagkakalipin. Ganun po si Haring Nabucodonosor. Ganun nangyari. Bagamat ibinigay sa kanya yung kapangyarihan, no? Pagdating ng naging siya eh. Ano ba yung nangyari sa kanya? Parang hayop na kumakain ng damo. Ganun nangyari sa kanya. Nakita nila na talagang merong tunay na Diyos na gumagabay sa bawat isa. Kaya napakahalaga po na ang bawat isa, no, magkaroon ng karunungan, kalaman sa Panginoon. Kasi lahat ng mga bagay na yan, siya nagbibigay. Maraming dyan sa aklat ng Kawikaan na nagpapatunay na yung doon sa mangmang, hindi niya kinaluluguran yung mangmang eh. Kasi ang gagawin lang niya kasamaan eh. Pagka wala kang kaalaman. Sabi dito sa aklat ng 18 ng Kawikaan, 18:2, ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa, kundi maihayag lamang ang kanyang puso. Sarili niya yung inihayag, hindi yung sa Panginoon. Ganun ang lakad ng mga mangmang. Kasi sila'y walang kaalaman, di ba? Kaya nga yung sarili nila yung kanilang sinusunod. Ganun po yung pagka walang sa Panginoon, no? Walang pananampalataya, yung gagawin nila yung lagi masama, no? Makagawa ng masama. Yun po yung katangayan ng mangmang. Wala siyang kaluguran kundi mayayag, no? Sabi rin sa aklat na pa rin ng Kawikaan. Ano ba yun? Naibangan po tayo. Iniba ako sa lamin. Kaya po, bawat mahalaga po na magkaroon tayo ng karunungan na ukol sa Panginoon.
Ganun po sa sanglibutan. Para kasi pag nandito tayo sa sanglibutan, pagka mangmang tayo, no, di ba? Wala tayong kalaman, lalaitin din tayo ng mga tao, no? Ganun po. Kaya kailangan pares nating kunin yan. Higit nating kunin yung kaalaman sa Panginoon. Kasi yung bayan ng Israel, di ba? Ano nangyari sa kanila eh? Nung tinawag sila, ano ba nangyari sa kanila? No? Binabanggit dito sa aklat ng Jeremiah. Ang masama kasi dito sa 4 ng Jeremiah sa 4:22, sabi rito, sapagkat ang bayan ko ay hangal. Isa yung hangal, mangmang. Sa katawagan yan sa mangmang, hangal. Hindi nila ako nakikilala. Sila'y mga mangmang na anak. At sila'y walang unawa. Sila'y pantas sa paggawa ng masama. Ngunit sa paggawa ng mabuti ay wala silang kaalaman. Ganun po nangyari sa banyan, sa bayan ng Israel. Kaya naligaw sila, di ba? Nabol sila. May utos na ibinigay ang Panginoon para sundin nila. Hindi nila sinunod dito. At isa pa doon sa nakasira sa paglakad nila ng mga taga-Israel, itong mga namumuno sa kanila, di ba? Sa Oseas, sabi rin sa Oseas 4:6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote. Saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos. Akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Ganun po nangyari. Sa halip na at tulungan ng mga namumuno, sila pa ay nilugmok, no? Sa paggawa ng kasamaan, no? Dahil sa kalaman. Sa atin sa huling panahon, di ba, no? Kaya yung Israel, bumagsak to, no? Hindi nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Panginoon, doon sa kautusan ng Panginoon, bagamat nandun yung utos na dapat na nilang sundin. Binabangit pa din na walang matwid, di ba? Puro pagkakasala kasi yung doon sa kautusan na yung binigay noong unang panahon, sa utos na ni Moises. Alam po natin na ito hindi ka-aariin sa kautusan ni Moises, kundi sa nung dumating ang ating Panginoon Kristo. Kaya nagkaroon ng pagbabago yung tipan. Doon ka magiging sakdal sa pananampalataya kay Kristo. Yun po nangyari. Kaya sabi dito sa aklat ng Efeso, ang sa 5:17, sabi rito, kaya wag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. No? Ano po yung ano yan turo sa atin yan na wag maging mangmang, kundi unawain yung kalooban ng Panginoon. Kung ano ang pagka tayo tinawag, di ba? Kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun po yung ating susundin. Hindi yung sarili mo o isa iba, no? Kaya napakalaga po na karunungan. 4:7 ng kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, no? Kahit kunin mo ang karunungan, unawa, higit sa lahat yung unawa. 4:7. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kahit kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. No? May karunungan ka nga taglay, no? Wala ka namang unawa, no? Napakalaga po yan, yung dalawang yan. Kailangan mong ginagat ng mga bagay na yan. Hindi porque marunong ka lang, no? Kasi yung, di ba, yung maging sa sangbutang ito, marunong ka sa teore, di ba? Doon sa
yung practical na ano, wala kang ano. Bali wala, iba-ibang karunungan ng ano eh. Theory sa ano. Guide lang yung sa theory, di ba? Pero yung, di ba mas ano pa nga, yung ating tagapanguna, di ba? Hindi nag-aral. Pero yung ano niya, yung karanasan niya, doon sa kanyang hanap buhay, yeah. Naging ano yung hanap buhay niya eh. Kinaluguran siya ng kumpanya ng Cosmos. Kaya ganun nangyari sa kanya. Isang hiwaga po yan sa atin na bagamat hindi pinagkalob sa kanyang makapag-aral dito sa libutan. Patutunan niya yun eh na walang record na nag-aral siya. May grade 1, hindi lang araw siya nakatungtong eh. Pero nakapagbasa siya, no? Namulat siya doon sa banal na kasulatan, ibinigay sa kanya. Kaya totoo talaga na ang kinaluluguran ng Panginoon, no? Binibigyan niya ng karunungan. Kasi yung Panginoon nasa Panginoon yung karunungan eh, di ba? Kaalaman, kayamanan. 3 ng ano, Kolosas. 3 ba yun 2? Kolosas. Medyo makalimutin na tayo ngayon eh. 2:3 na siyang kinatataguan ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Nasa Panginoon siya nagtataglay niyan at ibinibigay lang doon sa atin. Kung tayo susunod, no? Yung sumusunod sa kanya ng tapat. Ayun po yung inaanong kinalulugaran ng Panginoon. Ngayon dito sa ating pag-aaral sa umaga ito, sa una pa lang medyo na pala akong sa 14. Kaya nga ang ano ng Panginoon, ang mata niya nakatutok talaga dun sa mga ano eh, sa lakad ng tao, higit sa mabuti, di ba? At sa masama rin na nakatingin ang Panginoon. Ibig niya na yung hindi pa sumasampalataya magkaroon ng tamang pananampalataya upang maligtas din doon sa kapamakang darating sa sanglibutan ito. Yun po ang ibig ng Panginoon. Kaya hayag, sabi niya sa unang Timoteo, di ba? 4:2. Hayag ang kanyang mata. Sabi natin, walang makaliligtas eh. Kung ano mang ginagawa mo, yun ang ano ng Panginoon eh. 4:13, sabi rito. Nabiyata, ikalawang Timoteo. Quattro 13, no? Ba nakakita nun? Naliligaw na yata ako. Hebrew. Hebrew 4:13. Yan at mga ano. Naubos yung oras natin dito eh. Ito, may tanda na eh. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata ni Yaong ating pagsusulitan. Ganun po yung paningin ng Panginoon. Kasi naghahanap siya ng tao na maliligtas. Kaya yung mata niya nandun, nakatingin sa kanila. Jeremias sa 16, sabi rito 17, sapagkat ang aking mga mata ay nanga sa lahat ng kanilang lakad, sila'y hindi
mga kubli sa aking muka o mga lilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Walang makaliligtas talaga. Nasa kanya talaga yung lahat ng tinitingnan niya. Higit sa lahat yung puso ng tao. Kung ito'y matid ba. At yung dito sa ating muling aralin sa Islam. Siguro dumako na rito tayo sa ating sa ikalawang aralin sa 65.4 ba yun? 65. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya ay makatahan sa iyong mga looban. Kami ay nangasiyan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Mapalad lang yung yung napipili, no? At yung mga nahihirang. Kasi kung hindi naman tayo nahirang, no? Nagbibigay ang Panginoon kasi ng para magtapat ka sa yung pinalalagyan, yung pagkakatawag sa iyo. Yun ang Panginoon. Tinatawag niya ito para maglingkod sa iyo. Gawin mo yung kalooban ng Panginoon. Yun po yung kinaluluguran niya. Ito si Haring David na bagamat hindi niya na inabot, no. Kasi ang nagtayo ng templo na binabanggit, yung templong literal, yung talagang nagtayo sila ng templo doon sa pamagitan ng anak ni David, si Haring Solomon. Yun po yung ng templo. Kasi nung ng Panginoon yung Israel, nung makalaya sila doon sa bansang Egypto, ibinigay yung kautusan kay Moises at nagkaroon yung kaba ng Panginoon, no? Yun yung dala-dala ng bansang Israel. Maski saan sila makarating na lugar, yung kaba ng bayan, no? Yun ang dala-dala nila. Hanggang sa maitayo nga ito, no, yung templo ng Panginoon na gawa ni Haring Solomon, no? Nandun po yung at doon po yung ginaganap yung pagsamba nila sa pagpupuri sa kanila, yung paghahandog, no, na ginaganap doon, at yung mga saserdoteng itinalaga niya, no, nandun po sila sa Kahit ito yung anong niya rito, kami ay mga sisiyan sa kabutihan ng iyong bahay na iyong banal na templo. Ito yung sa sanglibutan lang to na binabanggit yun. Pero meron talagang templo na darating doon sa itaas. Ayun po yung rito na dito walang kabulang, kasi yung dito sa totoo ginagawa natin yung pagsamba, yung pagpupuri sa Panginoon. Kasi doon din inilalad yung pag-aaral, yung mga katusan. Doon din po binabasa ng mga tagapangaral, di ba? Yung mga parsyo noon, yung mga tagapagturo noon. At sa iba't ibang reliyon ngayon, di ba, nagkaroon na rin ng pagtatayo ng templo. Pero sabi ni David dito sa aklat ng Awit 127 ng Awit, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhan gumigising ang bantay. Kahit na dapat na talaga, ang inuuri kasi dyan ng Panginoon, yung totoo, dapat, no, yung tunay, pagsamba, at saka yung tunay, yung aral. Kasi sa ngayong panahon, yung iglesia ngayon, di ba?
inano yan sa sa pitong iglesia sa buong sanlibutan. Nandun na nakapalob yan kung ano ng mga reliyon yan. Panginoon ang nakakabatid kung sila ay nasa totoo o hindi. Pero ginaganap din nila yung mga bagay nito. Kung babasahin natin yung sa dito sa Apokalipsis sa to, di ba? Nandun yung pitong iglesia. Smyrna, bangit yun, no? Efeso, Thyatira, ito sa harap ito. Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Yan pitong iglesia. Diyan nakapaloob kung yung mga iglesia niya na nagsulputan ngayon. At ang tunay dyan, yung totoo talaga diyang iglesia na nabanggit, yung Philadelphia. At tayo doon tayo nakasanib sa iglesia niyan, sa Philadelphia. Kasi ito yung totoo na iglesia. Bahala na Panginoon doon sa ibang mga iglesia niyan. Kasi hindi lang naman sa iglesyang humanap ang Panginoon. Naghahanap din yan ng totoong gumaganap, no? Kasi ang tao hahatulan, di ba? Pag nahatulan ang tao kung yung ginawa niya yung ayon sa kalooban ng Diyos, no? Sumunod siya doon sa mapapasama din siya doon sa totoong iglesia. Kasi tayo caretaker lang tayo dito, caretaker lang dito sa sa iglesyang ito. Kabahagi lang tayo sa iglesyang ng Diyos na itinatag. Panginoon ang bahala sa iglesia. Kung ikaw man ay gumaganap ng katotohanan. Kasi marami ngayon na merong binabanggit dito sa Kawikaan, yung pagkalumakad ka sa daan ng ano ba yun? Hindi makita magpapahinga ka dun sa kapisanan ng mga patay. Kung magano ka dun sa ng kapisanan na hindi makita 16:21, kita ko na kanina. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawan, magpapahinga sa kapisanan ng mga patay. Yun po yung kalalagyan niya pagka hindi ka rin sa tunay na aral, no? Tayo nandun tayo sa turo, talagang tutong turo sa aral ni Kristo. Nakasama tayo ron sa yun. Kaya yung ating ginawa, katotohanan ito. Ganun po yung kalagayan natin. At sa binabanggit, di ba, sa ni Jesucristo doon sa 14:1 ng 1, sa aking bahay ay maraming tahanan. Basahin natin sa 14. Sa 14:2 ng 1. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Yun po, talagang pag kinuha tayo ng Panginoon o nagtagumpay tayo doon sa pagdating, no, ng katapusan ng sanlibutan, minakalanang tahanan ng ating Panginoon, no? At yung binabanggit na yung tahanan hindi magigiba, no? Yung kalangitan, no? Doon tayo kasi hindi naman dito ang pagkamamaya natin kundi sa langit na kinuroroonan ng. At yung binabanggit ditong templo, tayo mismo yung templo yung binasa kapatid ni Michael
3:17 ng unang Korinto, tayo yung templo ng Diyos, no? Bahay ng Diyos. Si Kristo yung puno ng bahay. Ayun po. Kasi dito sa aklat ng Apokalipsis, binanggit dito sa 21, sabi rito sa 21. Yung bababang sa tumuna, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak kang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng pananambitan. Unang hirap pa man ang mga bagay ng mga unay na param na. At yung nakalaklok sa luklukan ay nagsabi, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mong sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. May nababanggit dito yung nabasa ko nung hindi na magkakaroon ng ng araw nandun, kasi mali yung liwanag nandun na At inaano rin dito na binabanggit na yung templo ay si Kristo, no? Siya yung templo. Nabasa ka ba nun? 21:20. 20 21 at 20. Pakibasa na nga. Pakibasa na. At hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. Tuloy ko po. Sige. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat naliliwanagan ang kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. Thank you. May oras pa ba? 2 minutes. Kahit kailangan talaga na habang nandito pa tayo sa lupa, no, yung kasi ginaganap yung panamba natin sa bahay ng Diyos, no. Ito, bahay ng Diyos. Gandun tagline ng bawat isa. Kasi dito pa lang sinasanay na tayo dun sa kabanalan, yung ugali natin, inaano na tayo para pagdating dun sa langit, no, yung tunay na templo, magkaroon tayo ng kabanalan. Sabi rin sa 2:15 ng unang Timoteo 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat na sa mga tao na ugali nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suway ng katotohanan. Dito pa lang tayo sinasanay na tayo yung ating ugali, yung ating pamumuhay para mas pagdating natin doon sa tunay na templo na pupunta natin, masumpungan na tayo na
malinis, walang dungis, sabi rito sa ano. Sabi, gaya na ano natin yung huwaran si Kristo, di ba? Nagbigay siya ng halimbawa, no? Siya yung si Kristo at yung mga apostol na itinalaga. Sabi rito sa aklat ng Thessalonica, sabi ni Apostol Pablo dito sa Thessalonica, Christ Jesus itinunggali kayo mga saksi at ang Diyos man kung gaano pagkabanal at pagkamatwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisisampalataya. Ganun po yung dapat na tagline na ugali, no? Bawat isa. Dito pa rin. Tapos na pala. Magandang umaga at magandang umaga.